Good morning, friends. How are you? Sana okay lang kayo lahat dyan. So today in this video, lately I've been making some modifications to the car. Mostly cosmetics modifications lang or cosmetics improvement. Hindi naman mababago yung functionality ng auto. Para lang ma-refresh yung ibang parts niya kasi nga minsan sa sobrang tagal medyo nakakasawa din, di ba? Gaya nung ginawa ko nung last time, pinturahan ko yung mugs para maiba naman yung kulay kasi for the longest time, 4 years na yata, same color lang yung mugs. Kaya pinalitan ko ng kulay. Medyo okay din naman yung naging resulta. Ngayon, kaisip na naman ako ng gagawin dito sa auto. Bali, ilang taon na rin ganito ang itsura ng engine bay ko. And nag-iisip ako kung anong pwedeng baguhin dito na hindi masyado mahirap gawin, hindi mababago yung functionality ng auto gaya nga ng sinabi ko kanina. At ang naisip kong gawin, itong valve cover. Honestly, yung pininturahan ko 'to ng pula, medyo hindi ako natuwa. May natuwa ako pero hindi lubos na natuwa dahil medyo may pagka-rice ang dating kasi. Pula, alam mo na, medyo hardcore na pangarera, ganyan. Akala mo ang lakas-lakas ng makina ko, nakapula pa, 'di ba? Hindi naman turbo. Pero happy naman ako sa naging resulta niya nung pininturahan ko siya. Kaya ngayon, subukan kong palitan ng kulay na medyo neutral lang, hindi striking yung kulay. Ayun na nga, may daga na naman. Ibig ko sabihin, medyo neutral lang. Ito yung napili ko, gray. So gagawin kong gray ito, tapos yung letters brush aluminum. Kaya tignan natin kung ano magiging resulta. So babaklasin ko muna yung valve cover, tapos strip ko to the metal using strip sol, tapos primer and then paint, tapos konting top coat lang para may konting protection yung kulay. Okay, simulan na natin to. Kuha lang akong tools sa likod. Hey, by the way, sa mga nanonood dyan, baka meron kayong ano dito. Ito, ganito itsura niya. Para dito siya kasi naka-expose yung ano yung carpeting. Meron talagang cover to. Tagal na ako naghahanap niyan. Kaso wala talaga ako makita. Baka may alam kayong mapagkukunan yan, comment na lang kayo o kaya PM niyo ako. Siya nga pala, meron akong bagong battery. Remember last time, medyo tumirik ako sa Petron sa Subic Bay Freeport Zone. Ayaw mag-start ng auto ko. Ang diagnosis ko, maybe palitin na yung battery ko kasi matagal na 'to, mga 3 years na yata 'to or 4 years. Nagulat nga ako gumagana pa rin. Natuwa naman ako napanood ng isang subscriber ko, ng isang kaibigan natin, sponsor niya na raw yung battery, yung bagong battery ko. Kaya yan, nakabili na ako ng bagong battery. Salamat sa iyo, Mr. Andy Espina ng Canada sa iyong pag-sponsor sa bagong battery para sa aking box type. So I'm hopeful to see you soon, Mr. Andy, and makapag-jamming naman tayo dito sa Pilipinas. Alright? So thank you very much ulit sa iyo sa pag-sponsor mo ng battery dito sa aking box type. Mabuhay ka, boss. Okay, kunin na natin ito. Bigat po. Okay. Natin yung pangmalakasang power tool. Problema na naman yung mga daga. Kaka-engine wash ko lang nito. Wala ka naman, budburan ko na naman ng paminta. Ang dungis na naman. Ano ba talaga magandang prevention para dito sa mga daga na to? Anyways, simulan na natin. So, 10 millimeter. Babaklasin lang natin yung mga tornilyo. Meron pa pala doon. Alright, tanggal na siya. Let's see. So, in-order ko to sa Amazon sa US. Ang kagandahan nito, aesthetics, tapos makikita mo in real time yung kondisyon ng iyong timing belt. Hindi mo na kailangan magbaklas para silipin lang yung timing belt, di ba? Okay, proceed tayo dito sa valve cover. Tatanggalin ko muna yung high tension wires para walang sagabal. Dungis. Okay, so bago ko tinanggal itong spark plug wires, minarkahan ko muna yung firing order niya. Kasi may kilala ako, ganito rin makina niya na box type. Tinanggal niya yung spark plug wires, tapos yung binalik niya na ayaw na umandar. Hindi niya na matandaan yung correct sequence ng wires. Ako din, aminin ko, nalilimutan ko yan. Kaya mas maganda na yung sigurado. Mga daga. So, muna. Uy, laglag pa. Sabi ko huwag ka malalaglag eh. Okay, tanggal ko na lahat ng tornilyo kaso may isa nahulog doon. Nyeta, sa ko hanapin yung hayop na yun. Bale, mamaya na yun. Ito pa pala. Okay. Let's see. Ayun, tanggal agad. So the reason na madali siyang tanggalin kasi never ko siya nilagyan ng beta gray or any RTV silicone. Pinabayaan ko lang yung gasket gawin yung trabaho niya. Yun.
Ayos. Silipin ko muna tong condition ng valve drain. Okay pa naman. Ano nga pala ito guys, pinalitan ko na itong valve lifters. Naka big bore na siya. Yung malalaki yung butas. Sabi nila, iwas lagitik. Tsaka mas magandang oil flow. Yan na yung valve cover. Bubuhusan ko na ng stripsol. Tapos itong gasket nga pala, meron na rin ako nabiling bago. Papalitan ko yan. Tsaka ito, itong apat na yan. Natanggal ko na lahat ng kailangan tanggalin. Gaya ng gasket dito sa spark plug. Yung mga rubber gaskets. Ito, ewan ko anong tawag dyan. Saka yung PCV. Bali, bubuhusan ko to ng stripsol para matanggal yung lumang pintura. Bali, nakabili ako ng stripsol sa pinakamalapit na paint store. Bali, nabili ko is isang bote na sinali nila sa lata. 120 ka agad to. Bali yan, sweet chili sauce, pang lumpiang Shanghai. Yan, magkukulot-kulot yan. Ito lang mahirap dito sa pagpapintura, pag-i-strip. Tapos itong stripsol, pag natalsikan ka sa balat, napakakati. Sobrang kati na mapdi. Dito na nga ako pumesto sa likod para iwas ingay ng mga motor. Mga aso naman doon sa kabila. Grabe. Pupunuin ko lang ang stripsol to. Tapos hintay tayo ng mga ilang minuto. Tapos balutan natin ang plastic para babad na babad. Nga, waiting game. Sabi nila mga 5 to 10 minutes lang pero ako gusto ko mas babad na babad para malambot. Mahirap magbakbak pag hindi pa malambot yung pintura. Kumain lang ako ng lunch. Tignan natin kung ano na itsura nito. Lagkit. Pahiram pa natin ng konti. Para siguradong madali lang pagtanggal mamaya. Okay, bombay na natin ng tubig para ma-neutralize yung stripsol. Tapos, babrushing ko ng steel brush. Okay, so tinayo ko lang siya tapos gagamitan ko ng steel brush para i-brush off yung mga natitirang paint. Kaso medyo mahirap. Talagay ko abutin ako dito maghapon. Anyways, that's the only way. Wala tayong magagawa. Kagaya rin pala ito nung mags dun sa kotse ko. Napakahirap magbakbak ng pintura. So I guess, patungan ko na naman siya ng panibagong layer ng stripsol para matanggal na siya. Ito medyo natanggalan ko na to. Marami-rami pa. Alright, so habang pinapanood nyo ako nagpapakahirap magtanggal ng pintura sa aking valve cover, mag-shoutout muna tayo sa ating mga masugid na subscribers. Magsimula tayo kay Michelle Adrian ng 0023. Shoutout kuya. Shoutout sa iyo Michelle Adrian ng salamat sa iyong panonood at sana'y huwag ka magsawa. Alright. Second shoutout goes to June Rodriguez 5306. Shoutout Kuya Bong, always watching from Northern Ireland, UK. Naka-inspire yung build mo. Sana pag nakauwi ako makapasyal ako sa iyo. May project card din ako, Lancer Bar Type 1979. Solid ng build mo na box type. More power and God bless. Same to you sir. Shoutout sa iyo June Rodriguez. Ingat ka dyan palagi sa Ireland. And last but not the least, Myron John Pau Oil 9228. Ganda, lalong pumugi. Pa-shoutout naman kuya. Alright, shoutout sa iyo Mr. Myron John. Shoutout sa iyo sir at sana'y nasa mga buting ang kalagayan at salamat sa iyong suporta sa aking channel. Alright, kung gusto nyo magpa-shoutout sa susunod kong mga video, mag-PM lang kayo o kaya mag-comment. Alright, thank you very much. Ay, Diyos ko, akala ko hindi na ako matatapos. Ayun na siya. Kaya patuyo ko na. That's the best I can do. Lahat ng singit-singit kinaskas ko. Ay, hirap. So, hintayin ko lang matuyo na mabuti yan. Tapos, imamask ko na yung mga dapat hindi mapinturahan. Siguro may nagtatanong sa inyo, bakit gray yun? Pinili kong kulay. Bakit ba kasi? Yun ang gusto ko eh. Para hindi lang striking yung kulay. Binabala ko dilaw o kaya yung body color ng auto ko. Itim. May galing na ako sa itim. Try ko lang tong gray. Pwede ko naman palitan anytime pag hindi ko nagustuhan. Nagsimula na akong mag-mask. Bali ang mga tatakpan ko, ito, hanggang sa leeg niya lang. Kasi diyan ko makapit yung sakit ng spark plug wire. Pag pininturahan ko yan, baka manikip yung rubber saka yung paint. So, kailangan walang paint yan. Pati dito, hanggang dyan lang. Tapos,
lahat ng lalagyan ng tornilyo, tatakpan ko din para iwas tuklap. Kasi pag pininturahan ko yan, tapos nilagyan ng tornilyo, maninikit yung pintura tsaka yung gasket ito, yung rubber gasket, didikit yan sa pintura. Mas maganda, walang pintura yan. Mamaya, pakita ko sa inyo yung finished product. So, bali wala akong sticker. Dati meron akong sticker na mga bilog-bilog. Kaya gumugupit na lang ako ng masking tape na pabilog. Kung may sticker kayo makita, kasi laki ng coin na 25 cents. Saktong-sakto yun. Hindi na kayo mahirapan maggupit. Yan, bilog. May pakita ko sa inyo kung saan kung mga lugar na dinikit. Kasi halimbawa, hindi nyo tinakpan to at nadiinan siya nung mga washer, tornilyo. Hindi nyo tinakpan to and then pinaturahan nyo lang. Pag kinabit nyo na yung mga tornilyo, pag magbabaklas kayo ulit, kakapit yung pintura kaya masisira. Bawa, magpapalit kayo ng head gasket, masira yung pintura. Pero pag ginawa nyo to, hindi masisira yung paint. Medyo time consuming nga lang. Pero worth it naman. Kita nyo ba yung ginagawa ko? Bilog. Yan, bilog. Ito mga letters, yung Mitsubishi tsaka yung DOHC 16 valve. Hindi ko na imamask yan. Mamaya, makikita nyo kung paano ko bubuhayin yan. Okay, bali yan yung mga ginawan ko ng masking tape. Mga tinakpan ko ng masking tape. Tornilyuhan dito. Tapos 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pala. Yung dalawa pala hindi ko pa nalalagyan. Yan, kompleto na yung mga masking. Ngayon ready na tayo magbuga. So una, bago magbuga, alcohol wipe down muna sa lahat ng area na pipinturahan. So never miss this step. Clean cloth, tapos alcohol. Kahit hindi naman kailangan basang-basa. Basta mapunasan lang ng alcohol. Lalo na yung mga singit-singit para may laban yung pintura kahit pa paano. Kung ang purpose ng alcohol wipe, aalisin niya yung mga langis-langis, lilinisin niya yung surface. Kasi sasabihin mo, wala na langis yan. Pero hinahawakan mo with bare hands. Meron pa rin yan dahil may mga natural oils ang ating mga daliri. Kaya pag nag-wipe down na kayo, iwasan nyo lang hawakan or pwede kayo mag-gloves. Time for paint. So first coating. Nakahangin. Hirapan ako mag-paint nito. Mist muna. Parang kakulay niya yung ikukulay ko Pero primer pa lang yan. Okay, dito na tayo sa kulay. Baka hindi nyo mapansin yung pagbabago ng kulay kasi magkakulay halos Ito gray 301. Yung nauna primer gray. Let's see. Hindi. May pagkakaiba. Yun Ang bango. Parang bubble gum. Parang ano siya yung sa military gray. Alright, second coat. Ang bango talaga. Sarap singhutin. Okay, last coating. Yung final coat medyo heavy na. Pero not too heavy. Lagkit yan. So yan na siya. So hopefully hindi magbago yung kulay niya. Gaya nung ginawa ko sa mugs ng box type. Pagkatapos kong pinturahan, nilagyan ko ng clear coat. Medyo nag-dark yung kulay niya. Hindi ko alam kung bakit. Pero ito, papatuyuin ko lang ng gusto. Siguro mga 10 minutes, 15 minutes. And then sprayan ko lang ng light clear coat. What do you think guys? Okay ba yung kulay? I can't wait na maisalpa ko siya sa engine bay. Tignan natin kung okay ba o hindi. Bali, VHT Wrinkle Plus sana yung ikukulay ko dyan. Kaso nadala na ako. Dahil yung black pa yung valve cover ko, VHT Wrinkle Plus yung ginamit ko. Napakahirap linisin. Maganda siya kung sa maganda. Pero pag naalikabukan na, simpleng punas lang, hindi obra. Sumisiksik yung mga alikabok doon sa mga wrinkles niya. Kaya imagine mo yun, black siya. Pag naalikabukan, punasan mo. Wala rin. Andun pa rin yung alikabok.
Hindi gaya nung smooth, gaya nung gamit ko ngayon, madaling linisin. And besides, isang lata ng VH Teringal Plus, nasa 1,000 plus, ang mahal na. Budget meal lang naman itong ginagawa ko sa auto, kaya wala akong panahong gumastos ng ganong kamahal. Siguro pag may extra pera na. Mahal eh, clear coat na tayo. Manipis lang, para hindi maglagkit. Pag sobrang kapal kasi ng pintura, kahit tuyo na siya, malagkit pa rin. O papatuyuin ko lang ng husto ito, siguro mga several hours bago ko gawin yung letters. Tuyo na siya pero hindi pa rin siya ganun katuyo after 1 hour. Kaya hindi ko pa gagawin yung letters. Maya maya pa konti. Pero pwede ko nang tanggalin yung mga masking tape kagaya nito. Simula tayo dito sa taas. Hingin ng manok. Yun, tanggal na yung mga tape. Pwede. Isa na lang. Mga letters na lang. Pag ito nagawa ko, pwede na isalpa ko din sa makina. O, tinanggal ko nga pala yung isang lifter. At sinilip ko kung okay pa. Kasi may tama siya dito. Ayan o. Hindi ko alam kung bakit. Pero upon further inspection, okay pa naman siya. Binlate ko siya, okay naman. Dito siya sa number 2, exhaust. Natanggal ko nga pala yan na hindi tinatanggal tong camshaft sa pamamagitan nitong tool na to. Ginawa lang ni Hernan yan. Pero kopya yan sa original. Pantanggal talaga yan ng valve lifter without removing the camshaft. Bale ito, yung galing sa kotse ko is malaking butas. Ayan. Ito naman yung maliliit na butas. Pag GTI, pang RVR. Yan. Maliit lang butas yan. Pinag-iisipan kong palitan to. Kaso wala na akong malaking butas. Wala akong reserba. Bala kong palitan na lang ng isang maliit. Kasi may naririnig akong ticking sound dito pag uminit na yung makina. May lumalagitik na mahina. Suspetsa ko lang ito yun. Kaso mukhang okay naman siya yun. Bali dyan siya nang galing. Yun lang naman na nakita ko may tama. Siguro dati nang may tama yun, hindi ko lang nakikita nung sinalpak. Balik ko na lang. Ito na lang ibalik ko. Okay naman eh. So remember guys, bago nyo, pag nagtanggal kayo ng lifter, bago nyo ibalik, make sure na i-bleed nyo muna. Make sure na nakukompress siya ng ganyan. Kasi pag puro lang is ang laman ng loob nito at sinalpak nyo dyan, tutukod yan. Salpak na natin. Ayan. So pag bumomba na yan, pag bumanda rin makina, bobomba siya hihigop siya ng langis, doon siya titigas. Kapit ko na siya. Ang problema na lang kung paano i-detect kung nasaan dito yung lumalagitik. Kailangan kasi paanda rin yung makina eh, para malaman, or baklasin lahat yan. Siguro babaklasin ko na lang sa ibang video pag sinipag-sipag. 6 o'clock na ng gabi. Tignan natin kung pwede na. Last time kasi kanina hindi pa pwede. Pero palagay ko pwede na to. Gusto ko kasi matapos na today to. At sigurado bukas, tamad na naman ako. So ang diskarte ko rito, brush aluminum effect. Hindi naman effect. Brush aluminum finish. Itong logo, Mitsubishi, DOHC, tsaka 16 valve. Isi-shave ko yung ibabaw niyan para magkaroon ng brush aluminum finish para mag-stand out siya. Pag ganyan kasi medyo walang buhay, di ba? Kaya imamas ko muna yung paligid para hindi siya mahagip ng liha. So yan, na mask ko na extra protection sa
paligid. Baka sakali kasing madali ng liha. Ang gagamitin ko ito, sanding pad. Nabili ko sa DIY. Kailangan kasi flat. Hindi po pwede yung liha lang tapos ipapatong mo sa daliri mo, gaganunin mo. Mahirap yun. Tirahin na natin to. Lumipat na ako dito sa loob ng bahay. Ang lamok sa labas. Isang direction lang para maganda yung finish. O yan na yung logo. Okay, so tapos na pagliha ko. Nakakangawit. Yung tape, masking tape, tinanggal ko. Bumakat yung tape, medyo bumakat. Kaya pag-iisipan ko pa kung paano ko re-remedyohan. Pero otherwise, satisfied naman ako sa result. So gusto nyo ba makita? Bali, ito na siya. Yun, oh. Ano, di ba? Halata yung bakat ng tape. Eh. Pero pag nasinagad lang naman ng liwanag, siguro i-heat gun ko na lang or bala ko sprayan ng clear coat to para hindi mag-corrode yung exposed aluminum. Ayos ba? Salpak na natin sa engine bay. Tingnan natin kung anong itsura niya. Okay, good news. Yung pag-spray ko ng clear coat, nawala yung bakat ng tape. Ayan o, kita niyo nawala na. Buti na lang. Protected na rin tong exposed aluminum ng clear coat. Hinihintay ko lang matuyo. And then, sasalpa ko na sa makina. Ilalagay ko na yung gasket. Bali, nakabili ako nito online. Ilalagay ko na lang yung link sa description ng video na to. Valve cover gasket, tsaka yun, gasket para sa butas sa spark plug. Okay? So, kabit na natin to. Kung nalinis ko na to, ilalapat ko na lang itong gasket. Since bago yung gasket, hindi na ako maglalagay ng RTV dito ng sealant. Kaya niya naman ng i-seal yung valve cover tsaka cylinder head. So ugaliin nyo magpalit ng valve cover gasket. Kahit buo pa yan, over time tumitigas ang goma. Nawawala na yung sealing capacity niya. So magtataka kayo bakit may itagas yung valve cover. Kasi nga, hindi niya na ma-seal na maayos. Okay, di ba sabi ko, hindi na ako naglalagay ng sealant sa valve cover gasket. Merong exception. Itong isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Mga kanto yan. Kaya lalagyan natin ng gasket yan bago ilagay yung valve cover. Dahil dyan nagsisimula ang tagas. Konti lang. Dalawa. Doon. Sorry kung malikot. Apat. Anim. Yan. Pwede na isalpak yung valve cover. Pinapit ko na rin to. Yan. Woo! Yun, kapit na siya. Parang kulay blue. Ngayon, lagay ko lang yung tornilyo. Okay, naigpitan ko na lahat. Naikabit ko na rin yung spark plug wires according sa firing order na ginawa natin kanina. One last check bago natin isara. Okay na siguro yan. Sara na natin. Mukhang blue siya dahil sa ilaw sa gabi. Pero sa umaga, gray siya talaga. Parang military gray. Ay, ito pa pala. Last but not the least. Yun. Okay, kabit na lahat. Ito,
Ewan ko kung ang tawag yan. Tapos PCB, kabit na. Nabalik ko na rin yung map sensor. Tsaka ito. And most importantly, huwag kakalimutan. Napaka-importante. Oil cap. Yun. Start natin. Tingnan natin kung sasabog. So yung lumalagitik na yon, yun yung tinanggal ko kaninang valve lifter. Kabayaan lang umandar yan hanggang sa magkaroon na siya ng langis sa loob. Mawala rin yung tick na yan. Obserbahan ko pa rin to, kung mag-develop siya ng leak, iigpitan ko lang yung mga bolts. Hindi pa siya totong nakahigpit eh. Yes, bago rin yung look ng aking auto. Okay, pagod na ako. Thank you sa pagsama sa akin. Sana natuwa kayo sa video ito. Kung bago ka pa lang sa akin channel, please like, comment, share, and subscribe. Alright? So, thank you very much for watching, guys. I will see you in the next one.